Alamin naman natin ang lagay ng panahon kasama si Ginoong John Manalo, Weather Specialist ng Pag-asa. Sir John, magandang tanghali po. Magandang tanghali din po at ganoon din sa ating mga taga-subaybay. Wala po tayong minomonitor na low pressure area o bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility, pero meron pong mga atmospheric systems na nakakaapekto at nagdudulot ng mga pag-ulan. Unahin po natin yung Intertropical Convergence Zone na nakakaapekto sa BARM at Soxargen, kaya magiging maulap po at nandyan yung tsansa ng mga pag-ulan dun sa binanggit natin na rehiyon. At ganoon din naman dito sa Cagayan, Isabela at Apayao dahil naman sa shear line. So magiging maulap at mataas din yung tsansa ng mga pag-ulan doon sa mga binanggit natin na probinsya. Dito sa Bicol Region, probinsya ng Aurora at Quezon, magiging maulap din at mataas din ang tsansa ng mga pag-ulan dahil naman sa easterlies. At amihan naman ang nakakaapekto dito sa probinsya ng Batanes at ganoon din dito sa Ilocos Norte. Mababa ang temperatura, may kalamigan at nandun din yung mga kaulapan na posibleng magdulot ng mga isolated na mga light rains o mga pag-ambon. Sa natitirang bahagi ng Mindanao, except dito sa BARM at sa Soxargen na binanggit natin kanina, ay ITCZ din yung nakakaapekto pero mas mababa yung tsansa ng mga pag-ulan as compared sa BARM and Soxargen. Dito naman sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng ating bansa, easterlies ang nakakaapekto. Ibig sabihin, partly cloudy to cloudy skies, mababa din ang tsansa ng mga pag-ulan pero may mga passing clouds na nagdudulot ng mga panandaliang pag-ulan katulad nung naranasan natin dito sa Metro Manila kaninang madaling araw at ganoon din naman early in the morning sa ilang parte ng Metro Manila. Sa mga susunod na araw ay magpapatuloy pa rin itong ITCZ pero eventually by Thursday ay unti-unti nang mababawasan yung impluwensya nito dito sa Mindanao sa southern part ng ating bansa. Pero itong hanging amihan ay magpapatuloy at mas malaki na lugar na yung maapektuhan nito sa mga susunod na araw. Matatamaan din yung buong Northern Luzon, kasama dyan yung Cagayan Valley Region, Cordillera Administrative Region, at Ilocos Region. At yan po yung ating update mula sa DOST Pag-asa. Sir John, nabanggit niyo po yung amihan. Pakipaliwanag naman po kung ano yung ibig sabihin ng surge in the northeast monsoon. At ngayong linggo po ba makakaapekto ito sa atin? Opo, sir, medyo mahina po yung ang volume nyo, o yung feed po sa akin. Pero narinig ko naman po yung tanong, may kinalaman po sa surge ng amihan. At well, yung surge po kasi ng amihan ay masasabi natin na mayroon tayong cold surge kapag at least 10:30 yung tinatawag natin na surface pressure or atmospheric pressure dito sa may mainland China, yung associated dun sa Siberian. We don't want na maging too technical, pero ito po yung kapag sinabi po natin pressure, ayan din yung pinagbabasihan natin kung may low pressure, kapag may bagyo, high pressure naman kapag merong sinking air, katulad nung meron ngayon sa China. At ito yung threshold para masabi natin na merong cold surge. At may iba-iba rin, depende sa study na ating pagbabasihan. Meron ding ibang location na mag-identify kung nag-exist ba yung surge or hindi. At pag papadalihin po natin or gagawin nating mas less technical, masasabi natin na mayroong cold surge or surge. Tinatawag din natin ito na cold surge or northeast monsoon surge o kaya naman ay surge itself ay kapag unusual na matindi yung lamig na pumapasok dito sa northern part ng ating bansa na usually umaabot din hanggang sa malaking bahagi ng Luzon yung maapektuhan, pero hindi po ito yung nakakaapekto sa atin sa kasalukuyan. So normal na amihan po yung nakakaapekto sa atin ngayon. Pero ibig sabihin ba nito, Sir John, na mas magiging malamig na yung mga umaga ngayon linggo? Tapos, kasi di ba yung mga bandang hapon o gabi, nakakaranas naman tayo ng thunderstorm. So may epekto ba itong surge na ito dun sa mga nararanasan nating weather phenomena? Naku, medyo mahina po yung boses nyo. Pero dun sa intindi ko po sa tanong, kung may kinalaman yung mga pag-ulan, so kapag meron pong amihan talaga, meron po yung mga pag-ulan, pero focus po yan sa eastern part ng ating bansa. Unlike kapag habagat naman, yung habagat naman po, yung mga pag-ulan na nakakaapekto sa ating bansa ay mostly nasa western section ng ating bansa, kasama dyan yung Metro Manila. At yung temperatura naman, kapag northeast monsoon talaga ay relatively lower yung temperature, ibig sabihin mas malamig na temperatura yung mararanasan natin. Pero nakadepende din po yan dun sa intensity at kung saan umaabot yung northeast monsoon. Sa kasalukuyan, yung northeast monsoon ay nakakaapekto pa lamang dito sa Batanes at Ilocos Norte. Ibig sabihin,
sila yung mas nakakaranas ng malamig na panahon. Pero yung lamig na panahon na nararanasan natin dito sa Metro Manila ay may kinalaman din dito. Pero hindi pa ito yung talagang epekto ng amihan dahil yung amihan ay nakafocus pa lang sa northernmost part ng ating bansa. Unti-unti po, as we approach yung December or yung Pasko, tsaka pa lang natin mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. So December, January, and February, yan po yung peak o yung mga months talaga na mas ramdam natin ng maraming Pilipino yung mas malamig na temperatura na dala ng amihan. Alright. Maraming salamat po sa inyong oras, Ginoong John Manalo, Weather Specialist ng DOST Pag-asa. Thank you, sir. Maraming salamat din po at ingat po tayo.